Aquino and family, Bong and Atet Mempin and family, Alfredo and Marilyn Hernandez and family, Felipe Perez and family, Boy and Baby Baldonado and family, Eddie Cruz and family, LB Coronel, JC and Rufa Sanguyo, Fermin and Sonia Polintan, Herminia Santa Maria, Pia Francisco and family, Josepina De Leon and family, Edward Del Rosario and family, Lynn Dalyeda and family, Ferdy Lota and Sherilyn Pabalan and family, Dali Babaan, Sopina Perez, Rosita Del Rosario, Romulo and Perlita Mempin and family, Rosalinda Cruz, Loren Mempin at pamilya, Ana Marie Mempin at pamilya, Mr. J and Elaine Bilyanca and family, Mr. Benji and Michelle Del Pozo and family, Mr. Christopher and Miss Gladys Reyes and family, Mr. Nathaniel and Bernadette Cruz and family, Mr. Gerald and Rosel Abari and family, Mr. Michael Tuason and family, Miss Udi Bernardo and family, Miss Marilyn Trinidad and family, Mr. Rustico Fernandez and family, Mr. Johnson and Jeanette De Vera and family, Derek Dandan and family, Obet Cruz and family, Richard and Edna Abitong and family, Modesto Mafoy, Marilyn Mapoy, June and Tess Abenales and family, Ruby Santos, Marites and Rainer Canto and family, Senon and May Dasilio, Cherry Sanchez and family, Lamberto and Consuelo De Leon and family, Ray Santos, Roque Garcia, Cathy Cruz and family, Redford and J. Francisco and family, Teddy and Carmi Coronel and family, Lina Pascual and family, Virginia de la Cruz and family, Dolores and Chris Paul Mariano and family, Elena de Lara, Librada Silverio, Sheena and Asil Mara Macaren, Teresita Bernardo, Pia Francisco, Mr. and Mrs. Renaldo and Palim family. Para sa kaarawan ni Elaine Bilyanca, Derek Dandan at Luby Coronel. Para sa natatanging kahilingan ni Virginia and Akira Ponami, Maria Holderiza Dumandan, Maria Rubiriza William, Pearl Lisa Principio, Aaron Jamante Principio, Rachel Ann Rubio, Lolita Reyes, Pusit Pangilinan, Princess Hernandez, Leonard De Leon, Amang Bernardo, Joselito and Leove Fidel and family, Cynthia Perez. Para sa maagang pagaling ni Rica Escalantes, Melvin Santos, Nancy Mercado, David Ariston, Epejo Sr., Sebastian Espejo, Edgar Cruz, Edralyn Gomez, Rohel, Edith Gomez, Kudjamat, Alaysa Manalaysay, Telma Rubio, Alfredo Evangelista, Reynaldo Reyes, Renalyn Rubin, Carmi Coronel, Marie Cris Isumnida, Emerita Perez, Rowena Lopez, Tristan Soriano, Lamberto Cruz, Emerita Ramos, Rowena Lopez, Maria Pianante, at Delia Ramirez. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao, Flaviana, Nana Ake, Eliseo, Maria, Alfredo, Julieta, Crisanto, Norma, Rodolfo, Rogelio, Cipriano, Beatriz, Pablo, Porcia, Seperino, Anita, Alfredo, Dionisio, Angel, Gabriel, Emiliano, Cornelio, Antonio, Olympia,
Ricardo Yelka Silvestre, Chris Jane Oscar, Angelita Evangeline Antoinette, Denise Frances Lourdes, Jose Margarita Berhilio, Romeo Pelayo, Luis Pablo Maria Asuncion Yolanda, Opelia Susana Jesus Emiliano Sr., Lourdes Emiliano Jr. Pedro, Marcelina Vedasto Narciso Jr., Joel William Dionisio Roy, RJ Elizabeth Gilbert Joselito Roberto, Hilario, Leonardo Celerina Rowena Marcial Gary Armando Melissa, Urbano Gaspar Baltasar Amelia, Roman Joseph Eliza Pilar, Aurelia Marciano Gloria, Rosita Marcelo Domingo, Donicia Romeo Sr., Crescenciano Miguel Gregorio, Jeneline Alfonso Richard Edita Danilo, Leopoldo Delfina Rogelio Gemma Jose Saturnina, Domingo Don Dean Michael Dionisio Lamberto Sr., Teresita Joel Urbano Amelia Armando Sr., Socorro Romero Sr., Crescenciano Miguel Gaudioso, Catalina, Fausto, Nancy, Jennifer, Dolores Crisanto, Romulo, Nieves, Romeo Marvin, Emilio, Cornelia, Evangeline, Oscar, Antonio, Angelita, Dennis, Frances, Gary, Mary Ann, Romeo Sr., Crescenciano, Miguel, at Armando. Tumayo po ang lahat.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang gabi po mga kapatid. Magandang gabi rin po sa iyo. At happy fiesta po, advance happy fiesta po bukas. Palakpakan natin ang Panginoon, palakpakan natin ang Diyos. Sa atin pong pagdiriwang ng Bisperas po na ito, ng kapistahan ng ating mahal na inang, mahal na Birhen ng Lourdes, dito po sa barangay ng San Pedro, mga kapatid at kaalinsabay ng ating paggunita sa ating isang dakilang santa na si Saint Scholastica. Bago ho tayo dumulog sa hapag ng ating Panginoon, ay aminin muna natin ang ating mga kasalanan, ang ating mga kalabisan, lalo't higit ang ating mga kakulangan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, buong galak naming pinararangalan ang alaala ni Santa Scholastica, ang pagtingin namin sa kanya bilang huwaran sa katapatan ay magbunga nawa ng aming pagkakaroon ng maaasahang pag-ibig sa aming paglilingkod sa iyo at sa pamumuhay sa walang maliw mong kagalakan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Nang simulang likhain ng Diyos ang lupa at ang langit, ang lupa ay wala pang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at umiihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon nga. Nasiyahan ng Diyos nang ito'y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw, at ang dilim naman ay tinawag niyang gabi. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang unang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig
upang ito'y magkahiwalay. At nangyari ito. Ginawa ng Diyos ang kalawakan na pumagitan sa tubig na nasa itaas at nasa ibaba. Langit ang itinawag niya sa kalawakan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalawang araw. Sinabi ng Diyos, magsama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa. At ito'y nangyari. Ang lupa ay tinawag niyang daigdig, at karagatan naman ang nagsama-samang tubig. Nasiyahan siya nang ito'y mamasdan. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng halamang namumunga at nagbubutil. At nangyari ito. Tumubunga sa lupa ang gayong mga halaman. Nasiyahan siya sa kanyang ginawa nang ito'y mamasdan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikatlong araw. Sinabi pa ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa langit para mabukod ang araw sa gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan. Mula sa langit, ang mga ito'y magsasabog ng liwanag sa daigdig. At gayon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malalaking tanglaw, ang araw upang tumanglaw sa maghapon, at ang buwan upang magbigay liwanag kung gabi. Nilikha rin niya mga bituin. Inilagay niya sa langit ang mga tanglaw na ito upang magsabog ng liwanag sa daigdig. Tumanglaw kung araw o gabi at magbukod sa liwanag at dilim. Pinagmasdan ng Diyos ang kanyang ginawa at siya'y nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikaapat na araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Ang poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Pinupuri ka, Poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoong aking Diyos, kay dakila mong talaga. Ang taglay mong kasuotay, dakila rit marangal pa. Nababatbat ka, Poong Diyos, ng liwanag na maganda. Ang poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Ikaw na rin na nagtayo ng saliga nitong lupa. Matatag na ginawa mo't hindi ito mauuga. Ang ibabaw ng saligay ginawa mong karagatan, at tubig din ang bumabalot sa lahat ng kabundukan. Ang poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Lumilikha ka ng ilog na patungong kapatagan. Sa gilid ng mga burol, umaagos na marahan. Sa naroong kakahuyay, umaawit na masaya. Mga iboy nagpupugad sa malabay nilang sanga. Ang poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Sa daigdig, ikaw poon, kay rami ng iyong likha. Pagkat ikaw ay marunong, kaya ito ay nagawa. Sa dami na nilikha mo'y nakalatan itong lupa. Purihin ang Panginoon, purihin mo kaluluwa. Ang poon ay natutuwa sa kanyang mga likha. Tumayo po tayo. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kanyang ginamot. Alleluia, alleluia,
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay tumawid ng lawa at pagdating sa Genesaret ay isinadsad nila ang bangka. Paglunsad nila, nakilala siya agad ng mga tao. Kaya't nagmamadaling nilibot ng mga tao ang mga puok sa paligid at ang mga may sakit na nakaratay na sa higaan ay dinala nila kay Jesus. Saan man nila mabalita ang naroon siya. At saan man siya dumating, maging sa nayon, lungsod o kabukiran, ay dinadala sa liwasan ang mga may sakit at isinasamo sa kanya na hipuin o pahipuin sila kahit man lang sa palawit ng kanyang kasuotan. At lahat ng makahipo nito ay gumagaling. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po'y isang katuwaan at karangalan para po sa akin, ang isa po sa mga makapag-celebrate po ng misa ng nobinaryo ng atin pong kapilya dito po sa ating barangay ng San Pedro. Noon pong binanggit sa akin mga kapatid na ako daw ho ang magmimisa ng ikasyam na araw. Sabi ko po kay Jairo, sige. Dahil ho kako, this is the first time that I will be celebrating yung Novena Mass dito po sa Lourdes. Hindi ko na maalala kung ano yung last Mass na akin pong ipinagdiwang natin dito ho, sa ating chapel dito ho sa Lourdes. Pero ang katuwaan ko po mga kapatid ay maparito kahit po ang inyong lingkod ay straight all the way from the hospital. Dahil ho na maraming salamat ho sa inyong mga panalangin, maraming salamat po sa inyong mga pagsusumamo sa Diyos sa dahilang umigi naman ho, bumuti ang aking pakiramdam. Sabi ko nga kay Jai, hindi ko kako matiyak kung kaya ko bang magmisa or hindi. Pero salamat ho sa awa ng Diyos dahil tayo ho'y magkakasama ngayon. At kung narinig po ninyo mga kapatid, ang pagbasa ng Ebanghelyo ay tungkol pa rin po sa may sakit. Ano ho? Isang napakagandang paliwanag o isang napakagandang introduction o bisperas para sa atin mga kapatid na alalahanin na ang ating ipagdiriwang bukas sa kapistahan ng Mahal na Birhen ng Lourdes ay tungkol sa may sakit at pagpapagaling ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, palakpakan natin ang Diyos. Pinagdiriwang din ho pala natin bukas mga kapatid yung tinatawag na World Day of the Sick. Kaya po mga kapatid, sa may mga kamag-anak at mga mahal sa buhay na nakakaranas ng karamdaman o ng sakit, kung kaya hong magsimba, magsimba. Dahil ho sa mga parokya ay magpapahid po ng langis at yun pong misa ng parokya ho ng 11 mga kapatid ay intended for those who are sick. Mga kapatid, isa po sa mga bagay na kung saan hirap na hirap ang tao ay yung tinatawag na mag-intay.
sabi ho ng isang survey, sabi ho ng isang pag-aaral mga kapatid, kung meron daw pong mga ginagawa ang tao na kung saan siya'y nahihirapan, lumabas sa survey mga kapatid na one of the many things na nahihirapan ng tao is to wait. Mag-intay. Aba, talaga naman hong mahirap mag-intay, hindi ho ba? Kasi kapag ka nag-iintay, hindi natin nalalaman o hindi natin alam kung kailan, papaano at bakit. Hindi ho ba? Pero nakakasigurado po ako sa mga kapatid sa inyo na mayroong isang uri ng paghihintay na hindi kayo naiinip. Mag-intay ng parcel. Hindi ho ba? Pagka pinlace ang order sa Shopee at saka sa Lazada, naku, umiikot na ang puwet. Sabi, kailan kaya darating yung aking order? Kahit sabihin na ini-notify na sa atin mga kapatid, hindi ho ba, the rider is within the area. Sabi ho nung notification, naku po, talaga naman ho nagkakandahaba ang liig natin katatanaw sa gate. Nandiyan na ba? Nandiyan na ba yung rider? Nandiyan na ba yung magdi-deliver? Hindi tayo naiinip kapag iyon mga kapatid ang iniintay natin. Pero kung babalikan natin mga kapatid, whenever we say waiting, whenever we say that we are waiting, ang number one na consequence nito o epekto nito mga kapatid, yung pagkainip. Amen. Pag nag-iintay, definitely naiinip. At pagkainip, ang isa sa pinakamahirap din mga kapatid na inaabot ng tao, Kristiyano man o hindi, tayong mga Pilipino, ayaw natin ang nag-iintay at hate natin mga kapatid ang naiinip. Mga kapatid, sa Ebanghelyong ating binasa, sa Ebanghelyong inyong narinig, sinasabi doon mga kapatid, na noong lumunsad ang Panginoon, nung dumating ang Panginoon, nakita siya ng mga tao. At ang ginamit mga kapatid na salita ni San Marcos ay nakilala siya. Nakilala siya. Sabi ni San Marcos mga kapatid sa Ebanghelyo, pagdating sa Genesaret ay isinadsad nila ang bangka. Paglunsad, ibig sabihin pagbaba nila mula sa bangka mga kapatid, nakilala siya agad. At iyon po mga kapatid ang pagninilayan natin ngayong gabi. Yung salita na siya'y nakilala agad-agad ng mga tao. Sa ating pag-iintay mga kapatid, sa ating pananalangin, hindi ho ba, kapag tayo ay nananalangin, may hinihingi, tayo ay may pinagdarasal, we are hoping and praying for something. Mga kapatid, minsan naiinip tayo. Minsan hindi tayo makapag-intay. Minsan yung mga hinihingi natin at ipinagdarasal natin ay tinatanong natin ng Diyos, Panginoon, kailan ba? Panginoon, saan ba? Panginoon, kailan mo ba ipagkakaloob? Panginoon, kailan ko matatanggap? That is our notion. Ganoon ho tayo mga kapatid, mga Kristiyano. Na kapag tayo nag-iintay, nagtatanong tayo, pero nakakalimutan natin mga kapatid na balikan at makilala kung sino ang ating hinihingan. Amen. Kung sino ang ating pinagdadasalan. Kung sino ang ating tinatawagan. Sino ho ba ang tinatawagan ninyo, pinagdadasalan kapag kayo'y humihingi? Walang iba kundi ang Diyos. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. At isinasama pa natin mga kapatid, ang pamamagitan. You hear that word? Pamamagitan. You listen to that word. Ibig sabihin, gumigit na. Pagka sinabing gumigit na mga kapatid, nagmi-mediate. Walang iba kundi ang mahal na ina, ang mahal na Birheng Maria. Na sinasabi natin mga kapatid, Panginoon, ito po ang aking hinihingi. Mama Mary, please,
help us to pray. Please help us to receive this gift, this blessing coming from your Son. My dear brothers and sisters, kung mayroong isang sahog, ingredient, ang tayo'y umaasa sa Diyos na ating tinatawagan at hinihingian, yun ho mga kapatid, huwag mawawala. Ano po ito? Walang iba kundi, starts with the letter F. Starts with the letter F. Faith. Pananampalataya. Mga kapatid, yung mga tao na nagkakandara pa, na makita at sinasabi ni San Marcos sa Ebanghelyo, ano ang hiling ng mga tao? Ang mahipo lang daw ang laylayan o yung nakalawit doon sa damit ng Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Sinasabi natin yan, hindi ho ba? Mahawakan lamang ang laylayan ng damit ng Panginoong Hesukristo, tayo'y gagaling, sila'y gagaling. Yun lang ang hinahanap nila, mga kapatid. At ano ang mayroon ng mga tao na ito upang masabi nila na kami mahawak lang at madampi doon sa laylayan ng kanyang damit? Hindi damit mismo, ha? Laylayan lang ang kanilang ipinagdarasal. Laylayan lang ang kanilang inaasahan. Laylayan lang ang nais nila. Hindi yung mismong kasuotan, dulo lang. Ano ang meron sila upang masabi nila yun, mga kapatid? Pananampalataya. Now, I want you to look at yourself. I want you to look at your heart. I want you to look at your mind. My dear brothers and sisters, tayo ba'y itinutulak ng ating pananampalataya? Tayo ba'y pinu-fuel ng ating pananampalataya, mga kapatid, sa mga panahon na kung saan tayo ay nasa maigting na pangangailangan? Ano ang nagtutulak sa atin, mga kapatid, upang tayo'y tumawag sa Diyos? Gaya nga ng aking nabanggit minsan, mga kapatid, minsan kasi, ang nagtutulak lang sa atin, mga kapatid, na tumawag sa Diyos ay pangangailangan. Ay nakakahiya sa Diyos. Nakakahiya kay Kristo. Nakakahiya sa kanyang ina. Kasi bakit, mga kapatid? Lumalapit tayo kasi kailangan lang. Lumalapit tayo, mga kapatid, kasi bakit? We are in the direst level or condition ng buhay natin. The lowest level and condition ng buhay natin. Huwag ganun, mga kapatid. Hindi ganoon ang pananampalataya. Ibig sabihin, kapag kakailangan lang, kapag ka maigting lang ang ating pangangailangan. Pero kapag ka ang buhay ay okay, kapag ka ang buhay ay masagana, kapag ka ang buhay ay sapat, hindi nagugutom, walang sakit, walang karamdaman, ay hindi natin naaalala ang Diyos. Ano ang nag-ooperate sa atin, mga kapatid, kapag kaganon? Na kung ating titignan ngayon at sisilipin ng Diyos, ang ating puso, pananampalataya ba ang makikita? Faith ba ang nag-ooperate sa atin? Kaya huwag nating kakalimutan, mga kapatid, ipinapaalala sa atin, lalo't higit sa banal na misang ito, sa araw na ito, mga kapatid, na sa bawat pagpunta natin sa lahat ng mga nobinaryo, sa lahat ng araw na tayo nagsisimba, lahat ng linggo na tayo uma-attend ng misa, mga kapatid, ano ang nagtutulak sa atin para lumapit sa Diyos? Is it thanksgiving? Is it faith? O dahil kailangan lang natin? My dear brothers and sisters, saan tumitingin ang Diyos? Ano ang pinakikinggan ng Diyos kapag ka pananampalataya ang pinag-uusapan? Ang sinasabi ba ng ating bibig?
ang ipinapakita ba ng ating mga gawa, mga kapatid? Yung authenticity ng faith na nasa puso natin. Kung gaanong kalantay at katunay ang pananampalataya na mayroon tayo. And with the same faith na meron ng ating mahal na ina, ang mahal na Birheng Maria, ang mahal na Birhen ng Lourdes, na kung saan mga kapatid, with her authentic faith, yung katunayan at kalantayan ng kanyang pananampalataya sa kanyang anak sa Diyos at sa Diyos, mga kapatid, ang nais niya'y makaparis, makahawig, at maging katulad ng kanya. Nang sa gayon, mga kapatid, sa lahat ng ating pangangailangan, sa lahat ng ating mga suliranin sa buhay, sa lahat ng ating mga inilalapit sa Diyos, sa lahat ng ating mga ipinapanaghoy sa Diyos, mga kapatid, sa tulong ng mahal na ina, ang pananampalatayang mayroon siya, na ang nais siya'y makawangis ng pananampalataya natin, mga kapatid. Matibay, lantay, tunay, sa pamamagitan ng pananampalatayang yun ay marinig ng Diyos. Amen. Wala naman ho tayong ibang hiling, mga kapatid, hindi ho ba? Kung hindi mapakinggan ng Diyos at ang ating idinadaing at sinasabi, ipinagdarasal, ipinapanaghoy, sinasambit, ay tugunin ng Diyos. Amen. Wala naman ho sigurong Kristiyanong nagdasal na hindi gustong makamit ang kanyang ipinagdadasal. Ala naman ho yatang ganon. Di ho ba? Amen? Na kaya nga tayo humihingi ng tulong sa pamamagitan ng mahal na ina, sa tulong niya, sa kapangyarihan ng Diyos, ay upang ang ating kailangan sa kalooban ng Diyos ay mangyari. Kaya naman po, mga kapatid, sa misang ito, hindi lang ho ang ating sarili. Hindi lang ho yung mga gusto natin. Hindi lang ho yung mga kailangan natin. Bagkus yung kapwa natin na nakikita natin, mga kapatid, na nasa gitna ng suliranin, itawid po ninyo sa Diyos sa panalangin. Gamit ang ano? Ang pananampalataya na Diyos din ang nagbibigay sa atin. What should be our prayer? Ano po dapat ang ating mga panalangin kung gayon, mga kapatid? Panginoon, nawa po sa buhay naming ito, sa tulong at panalangin ng mahal na ina, ang mahal na Birhen ng Lourdes, please, we pray, increase our faith. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Tumayo po tayo. Manalangin tayo sa Ama na nagnanais na gumaling ang lahat. Hindi niya itinataboy ang sino mang nangangailangang dumulog sa Kanya. At sa pamamagitan ng ating mahal na ina, ang mahal na Birheng Maria, ang lahat ng ating panalangin ay sabihin natin sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Sa bawat panalangin, ang ating itutugon. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Bilang simbahan, naway huwag nating isarado ang ating mga puso sa pangailangan ng ating kapwa, bagkus ibahagi natin ng pag-ibig ng Diyos sa kanino man. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Tayong lahat, naway kumilos para sa katarungan at para sa dangal ng tao, lalo na sa mga taong hindi binibigyang pansin ng lipunan, kasama na ang mga may hina at mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Ang ating komunidad, naway maging matulungin at maitaas ang bawat isa na mayroong pag-ibig
at malasakit tulad ng ipinakita sa atin ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Ang mga may sakit sa isip, katawan at diwa, naway makatagpo ng ganap na kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Ang mga tapat na yumao, naway tumanggap ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Mga kapatid, sa katahimikan ng ating puso at isip, sabihin natin sa Diyos, gamit ang ating pananampalataya. Sabihin natin sa Kanya ang ating mga personal na intensyon, ang ating mga pangarap, ang ating mga kapatid na may karamdaman, ating mga ipinagdarasal, ang ating mga kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Makapangyarihang Ama, pakinggan mo po ang aming mga panalangin at ang aming mga puso at gawin mo kaming laging handa upang tanggapin at mahalin ang nangangailangan naming mga kapatid. Sa ngalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo.
Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan ngayong ginugunita namin ang dalagang si Santa Escolastica, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay, ay magpagindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Hesukristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa aming ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggagalingan namin ngayong inililingon. Dito mo rin nais kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,
ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming marami at paulit-ulit na mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ang pag-ibig ng Ama. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, di ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Escolastica upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng mahal na ina, ang mahal na Birheng Maria, tayo pong lahat, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Pedro, Ipanalangin mo kami. maraming salamat po mga kapatid sa lahat ng nakiisa sa ating Misa Vesperas ngayon pong araw na ito, ngayong gabing ito, sa lahat po ng mga nagsiganap sa kanilang mga atas at tungkulin, sa bawat ministries and organizations po na naririto. Maraming salamat po sa inyo. Magkita-kita po tayong lahat. Magkita-kita po kayong lahat bukas sa araw po ng kapistahan ng ating mahal na ina, ang mahal na Birhen ng Lourdes. Ipanalangin po nating patuloy ang bawat isa, lalo't higit ang mga kapatid nating may mga karamdaman. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tapos na po ang ating pagdiriwang ng banal na misa. Humayo kayong palagi sa pag-ibig at kapayapaan ng Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon, palakpakan natin ang Diyos. Salve Regina. Oremus. Omnipotens sempiterni Deus, cui gloriosa Virginis Matris Mariae, corpus et anima ut dignum filii habitaculum effici mereretur, Spiritus Sancti cooperante preparasti, ut eius commemoratione leitamur, eius pia intercessione, ab instantibus malis et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium maniat semper nobiscum.